later dito sa TV5. Gumagastos ang ating pamahalaan ng 1 milyong piso kada kadete sa 4 na taon nilang pag-aaral sa PNPA. Kaya naman sinasanay din silang maging handa sa anumang sitwasyon. Magagamit daw nila ito kapag sumabak na sila sa serbisyo. Mula doon sa kinaroroonan nila, siguro meron pa mga 500 meters hanggang sa dulo ng obstacle course. So, susubukan ko kung makakayanan ko ang kanilang physical training through obstacle course. Sa unang tingin, mukhang madali sa mga second year na mga kadete ang kanilang ginagawa. Pero nang ako na ang sumabak para sumampa sa unang bakod. Hirap nga. Muntik na mamudmod. Kada Biyernes, sumasailalim sila sa ganitong mga pagsasanay. Pagiging listo at mabilidad ng mga kadete ang hinahasa rito. Ganyan po, aslan ng konti. Tapos bilisan nyo lang po, dire-diretso lang. Yes! Napakahirap. Parang ang dali-dali tingnan, di ba? Ngunit kung gaano kasalimot ang obstacle course na kailangang pagdaanan ng mga kadete, ganito din ang naging simula ng Philippine National Police Academy o PNPA noong 1978. Batas militar ang siyang naghahari noon sa lipunan. Ang mga pulis na siyang tawag ay Philippine Constabulary noon, kinakatakutan. Pero may mabuting naidulot naman daw ang pagkakatatag ng PNPA. So even though product siya ng martial law, I could say that it is one of the better insights that martial law brought. 2 taon lamang dati ang pagpupulis. Pero sa panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos, ginawa itong kurso na Bachelor of Science in Public Safety. 4 na taon ang dapat bunuin ng mga kadete. At kapag nakagraduate, police inspector kaagad ang kanilang rango. Kada taon, humigit kumulang 30,000 aplikante ang nagbabaka sakaling makapasok sa academy. Ngunit nasa 300 lang ang pumapasa sa entrance exam. Isa si Cadet Second Class Patrick Paul Laude sa mga pinalad na makapasok sa PNPA. Hindi ko talaga pangarap ang maging uniform personnel kasi marami namang bagay o kaya trabaho na pwede mong makamit yung pangarap mo eh. Kaso through prayers, ito yung binigay sa akin ni God na answer sa aking mga prayer. Sabi ko, if this is the answers, so be it. Kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Ayon kay Paul, hindi lang sa institusyon ng PNPA mahigpit ang kompetisyon. Pati na rin daw sa sarili niyang pamilya, tila hinati ng 2 tradisyon. Graduate ng Philippine Military Academy o PMA ang kanya nakatatandang kapatid. Na-build na yung gap ng pagiging kapatid namin. Like, he is my upper class man. Kaya, hindi ko na siya basta-bastang mabiro ng ganun. Kasi, yun nga, nandun na ang dugo sa pagiging uniform personnel, sir. Pero kahit may gap, naging malakas yung relationship namin na magkakapatid kasi dahil sa pinasukan namin na puro magagandang institution. Akin ka tabak! Nguyain mo! Ang sarap-sarap mo! Kaliwat kanan ang naglabas ang mga hazing video na mapapanood sa YouTube. 1 to 5, bata ka na! Mga kadete na pinapahirapan ng kanilang mga upper class. May mga nagsasabing tradisyon na raw sa mga institusyon gaya ng PNPA ang ritual ng hazing. Ngunit maring itinanggi ng pamunuan ng PNPA na hindi raw ito sa loob ng institusyon.
We conduct irregular body check wherein we strip naked all plebes one time unannounced and check for hematoma or other indication of probable maltreatment from their upperclassmen. Pag may nakita kaming medyo indicative ng maltreatment, we automatically motu proprio conduct an investigation. Dagdag pa ni Director Fahura, hazing free na raw ang PNPA mula nang siya ang humawak sa institusyon. Ngunit hindi lang daw ang hazing ang dapat intindihin ng PNPA. Ang mataas na kalidad ng mga pulis mula sa kanilang hanay ang kanilang prioridad. Isa si Cadet First Class Raysabel Gamaro, graduating student at kandidato bilang top cadet ng kanyang batch sa mga humaharap sa hamon na ito. Anong motibo niyo sa pagsali dito sa Philippine National Police Academy? Una po kasi yung eagerness po na talagang gusto kong maging public servant by being a law enforcer. Isa si Raysabel sa mahigit 100 babaeng kadete na nakikipagsabayan sa 800 adan sa PNPA. Teacher dati si Raysabel bago pumasok sa akademya. Sumali rin sa mga beauty contest ang dalaga. Pero tinalikuran niya ang lahat ng ito upang makapaglingkod daw sa bayan. Alam ni Raysabel na sa pagkatapos niya ngayong Marso, isang hamon ang haharapin niya sa paglabas niya sa PNPA. Ang hamon ng pagiging isang tapat na opisyal na mananatiling malinis sa sistemang nababahiran ng katiwalian at korupsyon. Malaking challenge talaga, sir, kasi dito, sabi nga nila, sir, ang pagpasok dito sa PNPA ay hindi basta-basta kasi mostly ito ay dinodominante ng mga kalalakihan. So parang challenge sa amin yun, sir, na makisabay sa anumang training nila, dapat din kakayanin namin, sir. Aminado si Director Fahura na maraming anomalya at tuksong kakaharapin ang mga katulad ni Raysabel. Nang una ako nagpulis, a bribe came in. Hindi ko alam yung, I have to accept na quandary kung tatanggapin kasi medyo malaki yung halaga eh. Galing sa waiting lord, di ba? Eh, pinapahatid lang kaya sa iyo yung mga bribe money. So what I did is divert them to what is good. Siguro mali, morally mali na tinanggap ko. Pero sabi ko nga eh, what is the best thing to do under the circumstances? And I heeded the good advice of my bishop on what to do. Isa sa mga stories ko yun sa buhay ko that I teach my cadets. And with the hope na someday, somewhere, somehow, when they're confronted by the same situation, they know what to do. Ngunit hindi lang ang pagtanggap ng suhol ang ibinabato sa ating mga parak. Pati ang kanilang kakulangan sa pag-aksyon at kahinaan ng desisyon sa mga masiselang sitwasyon, binibira rin ng publiko. Makailang beses na rin kasing nasangkot ang kapulisan sa mga kontrobersyal na kaso at insidente. Isang halimbawa rito ay ang madugong pagtatapos ng Manila hostage crisis noong August 23, 2010 sa Quirino Grandstand. Marami man ang nagtatapos taon-taon sa PNPA. Hindi pa rin daw sapat ang kanilang bilang upang mapunan ang kakulangan ng mga alagad ng batas sa ating lipunan. Sa kasalukuyan, mahigit 100,000 pulis ang aktibong nagseserbisyo ngayon sa buong Pilipinas. Ayon sa Republic Act 6975, dapat ay 500 sibilyan ang saklaw o pinoprotektahan ng isang alagad ng batas. Pero sa kasalukuyan, lumalabas na nasa 700 sibilyan ang kinakailangang protektahan ng isang pulis. Budel fight!